Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon mga kababayan ko. So, may nagpasa sa akin nito no issue, si Tito Mars daw. Nagbigay ng opinion regarding sa do sa Balay Dako issue. So, panoorin nga natin to mga men. Ano ba yung sinasabi ni Tito Mars regarding dito sa Balay Dako, ano na to, controversy. Hindi ko rin masisisi yung staff o yung management ng Balay Dako kung bakit hindi sila nagpapasok ng asong walang braid sa restaurant nila. Kahit sabihin natin na pet friendly pa yan. Aminin ho natin na karamihan ng mga aspin, yan po yung mga asong madudumi. Yan po yung mga... Doon pa nga lang sa statement na yun eh. Yung, hindi ko alam ano. I mean, ibig ko sabihin, may napanood na kasi akong video nito ni Tito Mars, katulad do Sardinas, na yung parang sinasadya niya lang talagang mang troll. Di ba? Parang hindi naman talaga yun yung layunin niya, pero parang sinasadya niya na man troll para marami magalit. Yun ang pagkakakilala ko dito. Pero, aanuhin natin yung i-address natin yung sinabi niya as is na kunyari, na totoo ito sinasabi niya. Or seryoso siya dito sa sinasabi niya. Ulitin natin kasi hindi mawala-wala yung yung pagkakakilala ko sa kanya after ko mapanood yung Sardinas. Kasi minsan, 'di ba, doon kay Hiwaga Pares kasi nag-ano rin to. Pinakita din ni Hiwaga Pares yung behind the scenes niya na scripted talaga yung ginagawa niya, yung arte-arte niya habang kumakain. I don't know dito sa part na to, no. Pero iti-take ko ito as seryoso, no? Kasi may nagpasa sa akin Panoorin nga natin 'to mga kababayan ko. Ako kung bakit hindi sila Sabi niya dito kasi hindi niya daw masisisi yung di ko rin masisisi yung staff. Hindi ko rin masisisi yung staff o yung management ng Balay Dako kung bakit hindi sila nagpapasok ng asong walang braid sa restaurant nila. Kahit sabihin natin na pet friendly pa yan. Aminin ho natin na karamihan ng mga aspin, yan po yung mga asong madudumi. Masakit man tanggapin. Totoo naman yun. Pero bakit ganon? Karamihan kasi ng mga aspin kasi, walang amo, palaboy lang talaga. Wala nag-aalaga. Totoo yun. However, di ba, yung pinapapasok naman doon, yung nasa issue, ay hindi naman madumi. Hindi mo ba kayang tingnan sa mata mo yun, men? Di ba? Nagigits ko yun. I understand na baka mamaya madumi yung ipapasok. Baka mamaya may pulgas yan. Baka mamaya mabaho yan. Baka mamaya nangangagat yan. Pero, hindi ba, wala bang mata yung staff na para makita? At saka, aspin lang ba ang may karapatang dumumi? Aspin lang ba ang may karapatang bumaho? Yes, tanggap ko doon sa karamihan. Di ba? Pero tatanggapin mo din bang statement ko na kaya ayaw ko magpapasok ng bakla dito sa bahay kasi karamihan manyak Tatanggapin mo 'yon? Totoo naman, karamihan sa inyo mga manyak kayo Tapos magagalit kayo sa akin pag sinabi ko nun. Same formula lang naman yung sinabi ko Katulad ng sinabi mo doon sa mga aso 'Di ba? Sa school, maraming bata doon pag may hindi tumanggap ng baklang teacher sa school, sasabihin ko, hindi ko naman masisi yung mga schools. Kasi karamihan talaga ng mga bakla, mga manyakis. Siyempre, dahil pag yung gender nyo ang na-trigger, I'm so sure magagalit kayo, di ba? Hindi naman lahat ng hindi naman bakit? Ba't mo kami hinuhusgahan?
Pero pagka ikaw ang nagsalita ng ganyan, kayo ang nagsalita ng ganyan, okay lang. Di ba? Well, tanggap ko naman yun na nakaramihan talaga ng mga ASPIN kasi nga, karamihan sa kanila wala talagang amo. Pero yung mismong hindi mo pwedeng banatan yung may amo na pupunta doon na may daladalang ASPIN. Alam niya naman sa sarili niya na At saka yung staff, kahit pa sabihin mo na hindi sabihin ng may-ari, alam naman ng staff kung malinis yung aso o hindi. Actually nga, yung ginagawa ng staff ng Balay Dako, partially now, nagigets ko na. Medyo naiintindihan ko na sila. Pero hindi sa pagkakaintindi ni Tito Mars. 'Di ba? Naiintindihan kasi ako, naranasan ko na rin yan. Ito, magkukwento na naman ako ng personal experience ko sa trabaho, 'Di ba, nanggaling ako sa retail, both SM tsaka Robinsons. Pero hindi ko nasasabihin kung anong kumpanya. Sa amin kasi, may mga unwritten rule na pinapa-implement sa amin na hindi malinaw kung paano namin ididepensa. It's up to us. Parang feeling ko ganun din ang nangyayari sa sa Balay Dako eh. For example, ganito dito sa pinagtrabahuhan ko na ito, 'di ba nagbebenta ng GC, yung gift check. Alam niyo yung gift check? Ang SM nagbebenta niyan Ang Robinsons nagbebenta din yan 'Di ba sa SM yung Sodexo, alam niyo 'yon? Ang gift check kasi binibenta yan para ipang regalo. Kaya nga gift check Good as cash yan na pwede nilang ipambili sa SM or sa Robinsons din. Tama? Doon sa pinagtrabahuhan ko, may limit ang pagtanggap ng gift check. According sa memo ng Bangko Sentral, ang gift check kasi good as cash yun sa amin may limit. Pag over 50,000 yata or 30,000, yun lang. 'Di ba? Pag may bumili sa amin ng 100,000 plus na items at gamit ang gift check, bawal na daw. Pero hindi namin pwedeng sabihin bawal, gawan daw namin ng paraan. 'Di ba? So ang resulta, dahil ako'y inutusan na bawal 'yan, may nangyari, nag-wholesale sa amin ng sigarilyo, 'di ba? Worth 100,000. Bawal. Hindi ko naman masabing bawal. Ano mong ginawa ko? Nag-imbento na lang ako ng dahilan. Ang sinabi ko na lang, nako, down po yung nagve-verify ng gift check namin ngayon. Down po, kahit hindi naman down. Ito yung naiintindihan ko ngayon sa sa Balay Dako. 'Di ba? Posible hindi ko naman sinasabi gano'n nangyari. Posible na nagbaba ng order yung upper management na, hoy, wala kayong tatanggaping ASPIN Ano pong sasabihin namin? Hindi, bahala na kayo, basta ayoko makakita ng ASPIN sa restaurant. Siyempre, yung mga staff doon, mag-iimbento na lang ng rule kasi hindi nila alam kung ano sasabihin nila Pero may order sa kanila na bawal. Ito pang isa na in-order sa amin nung nagtatrabaho ko dyan sa retail. Bawal ang credit card purchase na lalampas ng 50,000. Pag lampas 50,000 ang purchase, bawal i-accept ang credit card. Diba? Bakit bawal? Kasi ang explanation sa amin, kasi maaapektuhan yung margin natin diba? Kasi yung yung charge daw sa credit card transaction ay tayo daw ang sasalo, 'di ba? Pero hindi mo pwede sabihin sa customer 'yun. Gumawa ka ng paraan para hindi matuloy yung transaction. See? Ganyan minsan nagwo-work yung management Kami yung binabala. Alam mo, may nangyaring ganyan doon sa isang malaking mall na kaibigan namin din yung manager. Tinanggihan niya, nareklamo siya sa DTI, men. 'Di ba? Tapos hindi siya pinagtanggol ng ng company namin. Ang sinabi ng company,
isa-sanction siya daw dahil tumanggi siyang i-transact ng yung credit card na above 50,000. Isa-sanction siya. Biruin mo, paparusahan mo, ikaw nag-utos nun. Di ba? Kaya nagtawagan kami, totoo ba yung nangyari kay ganito? Na nasuspende siya dahil di ba utos nila yon? Pero ang sanction niya parang for show lang naman. Pinag-leave lang siya ng, sarap nga pinag-leave lang siya ng 2 buwan. With pay yun ha. Pero kahit na, pangalan niya yung naisubo doon na nagkamali hindi yung kumpanya So parang ganito yung tingin ko lang na nangyari sa Balayda ko. Nagbaba ng order yung higher management, pero hindi nila sabihin kung ano yung gagawin. Basta minsan ganyan ang katwiran Hinire namin kayo, may utak kayo. Kayo ang gumawa ng paraan para hindi matuloy. Basta bawal yung transaction na yan. Kahit hindi naman pwede. Kahit nga pag-hoard ng item inuutusan kami May isang item kasi minsan na na mabiling-mabili talaga yon. Ang utos sa amin, wag munang ibenta daw. Hintayin munang mawala daw muna sa market bago namin pakakawalan tapos mas mahal naming ibibenta. Nangyayari yan. 'Di ba? Kaya pag may nagtatanong, meron na ba kayong stock nito? Sasabihin namin wala. Mag-iimbento kami ng dahilan. Minsan ito pa nagiging problema Yung mga customer, alam nila na meron diniliver kasi nakakausap nila yung delivery truck driver. Hindi, ang sabi nung may binagsak daw sa inyo na na 100 cases kami magsisinungaling kami dahil order nga sa amin, wag ibenta. 'Di ba? Hindi naman namin pwedeng sabihin na pinag-utusan po kami na wag mo nang ibenta violation sa DTI 'yon. 'Di ba? Kaya minsan naaawa din ako doon sa staff nung Feeling ko hindi naman gusto nung manager 'yan. 'Di ba? May mga senaryo kasing ganun Kaya napansin niyo yung apology letter ng ng Balayda ko. Parang hindi sila sincere. Ramdam mo na galing sa higher management yung command na wag magpapasok ng Aspin Although na wala naman tayong proof na gano'n Pero ramdam mo Kasi kung talagang ang may kasalanan lang diyan ay yung staff, mag-a-apologize yung yung Balayda ko direkta dun sa mismong na biktima niya. At wala nang however pa. Kasi doon sa may however pa Yung magsusorry tapos may pero kaya lang. Okay, pagpatuloy natin. Ulitin nga natin ito Medyo nalayo tayo ng konti. Ulitin natin to si Tito Mars. Hindi ko rin masisisi yung staff o yung management ng Balayda ko kung bakit hindi sila nagpapasok ng asong walang braid sa restaurant nila. Kahit sabihin natin na pet friendly pa yan. Aminin ho natin na karamihan ng mga aspin, yan po yung mga asong madudumi. Di ba? Dito talaga mentality din talaga nito pagdidiskrimina talaga to For example, ganito marami akong kaibigan sa Tondo Marami akong kaibigan, pero for example lang ganito. Kasi 'di ba kilala ang Tondo lalo na sa mga 90s movies, andiyan yung mga gago, 'di ba? Yung diyan yung marami may suntukan, Batang Tondo, yung mga ganun na movie nung 90s. 'Di ba? Paano kung halimbawa ganito sa isang restaurant na pag-alaman na ikaw ay taga Tondo, pwede bang sabihin doon na bawal po yung yung taga Tondo Tapos sasabihin ni Tito Mars, hindi ko rin naman masisisi na bawalan ng mga taga-Tondo. Kasi karamihan yan yung mga siraulo, mga taga-Tondo. Papayag ba kayo nun, men? Hindi, may mga kaibigan akong bakit porkit may nakilalang siga ng Tondo, lahat ng taga-Tondo siga na? May mga kaibigan ako na mababait na taga-Tondo. 'Di ba? Kasi nagtrabaho ako diyan sa sa Robinson Supermarket 168 at karamihan ng mga na mga naging staff ko diyan na taga Tondo. Minsan nga dinadalahan nga ako
na mga pagkain yan eh. Mga mababait ang taga-Tondo. Lalo na pag piyesta nila, anli ka sa pagkain dyan. Di ba? Kaya lang, ito kasi minsan yung karamihan, di ba? Stereotyping kasi ang tawag dito. Di ba? Pagiging racist na yan eh. Katulad ng example ko kanina, di ba? Papayag ka ba? Karamihan ng mga bakla may AIDS. Huwag niyong tatanggapin ng mga bakla, karamihan dyan may AIDS. Papayag ka ba nun? Di ba? Karamihan ng mga bakla, mga manyakis. Nababanggit yung ano mo eh, yung grupo na kinabibilangan mo eh. Bigotry yun eh. Di ba? Come on. Yan po yung mga aso pagala-gala. Yan po yung mga asong kumakain ng mga kung ano-anong diaper na may tai-tai dyan sa labas. Yung mga nangangagat na mga bata. Diba? Malay ba nung staff kung exception yung aso na yan doon sa mga asong nakikita nila sa labas? Common sense na lang ang gagamitin mo. Dala-dala ng taong edukado yung aspin. Sa tingin mo ba kung walang amon dala, hindi naman yung aso mismo ang pumunta doon eh. Nabasa mo ba yung istorya? Nag-comply nga sila, nilagyan nga nila ng diaper eh. Bago papasukin eh. Ibig sabihin, well-trained itong asong to. Granting na totoo yan bakit hindi yan ang sinabi ng balayda ko? Yang sinasabi mo. 'Di ba? Common sense lang naman ang gagamitin mo doon sa istorya. Yan nakikita mo nga yung picture eh, mukha bang mabaho yan? Come on. Tsaka yung ginawa nilang ganyan na hindi nila pinapasok yung aspin, malamang sa malamang, meron ng history ng aspin dyan sa restaurant nila. Another sablay. Ang tanong, yun ba yung, let's say, di ba? Sige. May history na nagwala yung aspin doon. Di ba? May history na nagwala yung aspin doon sa loob. Same aspin ba yon nung yung ipapasok na yan? Gagamitin ko yung stupid logic na yan, So, may nang molestya na bading na teacher sa isang school. Tama ba na ipagban na lahat ng bading na teacher? Hindi na iintindihan ni Tito Mars yung sinasabi niya. Kaya feeling ko talaga nantotroll lang talaga to eh. Hindi to seryoso feeling ko. Kasi yun na naging depensa niya eh. Nung time na sumablay siya doon sa sardinas, parang pinalabas niya na ito ay content lamang, di ba? Malamang yun na naman na ipapalusot niya dito, pero hindi maganda min. Di ba? Tsaka hindi natin sila masisisi kasi karamihan naman talaga ng mga aspin, yan yung mga asong nangangagat. So, yung ibang aso hindi nangangagat. Paano yung mga pitbull? Di ba? Come on. Mga asong nakakatakot, mga asong madudumi, mamaya kung ano pa yung kinain, di ba? Kaya nga may amo si Yoda eh. Di ba? Mukhang edukado naman yung amo ni Yoda eh. Yun na nga lang eh. Common sense na lang gagamitin mo man. Ano ba? Napakadami kasing mga hipokrito, napakadaming mga plastic. Totoo naman talaga. Kayo ba sa sarili ninyo, kapag nakakita ba kayo ng aspin, inaalagaan nyo ba? Hindi kasi ganun men eh. 'Di ba? Ang mga hindi nag-aalaga ng aspin, hindi 'yun ang nagko-comment. Ang mga nagko-comment lang naman yan, may nakita ka ba nag-comment niya na pinagtanggol yan ang hindi naman nag-aalaga ng aspin. Kaya nila pinagtatanggol yan, nararamdaman nila. 'Di ba? Ikaw yung tatanong, ikaw nakaalaga ka na ba ng aspin? Malamang hindi pa. Kaya ganyan ka magsalita. 'Di ba?
Baka sa'yo pwede itanong yan. Di ba? Kami, nung bata ako, nakaalaga kami ng aspin noon. Sa bahay namin sa Mindoro, mga 3 nga yata aspin namin noon eh. Niyayakap ko pa yun dati noon. Nung bata ako, di ba? Ikaw ba, nakaalaga ka ba? Para sabihin mo yan, men? Pag lumabas ba kayo dyan sa kalsada, niyayakap-yakap nyo ba? Parang gusto nyo bang kunin? Hindi yun ang usapin eh. Hindi yun. 'Di ba? Wala yun. Hindi mali yung ano mo, mali yung mali yung analogy ba ang tawag doon? O mali yung logic ng sinasabi mo. Parang ganito yan, men, ano? Halimbawa, sa restaurant ano, may tinanggihan na pulubi, 'di ba? Tinanggihan yung pulubi. Dahil kaya may pambili naman yung pulubi, 'di ba? Tinanggihan dahil pulubi nga siya. 'Di ba? Syempre may mga magagalit doon. 'Di ba? Ba't mo tatanggihan ano? Pwede mo ba sabihin doon sa mga nagalit doon na ano, kayo ba niyayakap nyo ba yung pulubi pag nakita nyo sa daan? Hindi naman yung pagyakap sa pulubi ang issue eh. Ang issue kasi dito, yung pag-discriminate, hindi maganda yon. Hindi naman porket antay ka doon sa pag-discriminate, kailangan yakapin mo na lahat ng dinidiscriminate. Hindi ganon. Kasi ito kasing restaurant, may ino-offer kasi ito or may sinasabi ito na pet friendly sila. Na hindi naman ini-specify doon kung ano yung pet na tinutukoy, yung pet ba na yun ay may breed o yung walang breed. 'Di ba? Wala basta sinabing pet friendly, pet si Yoda. Qualified siya doon. 'Di ba? Pero it doesn't mean na yung mga nagalit doon ay kailangan yakapin. Parang ganito ano. Halimbawa, ako diyan sa ano nyo, sa grupo nyo, sa LGBTQ. May kumontra sa inyo sa same-sex marriage. 'Di ba? Eh 'di ba gustong-gusto niyo ng same-sex marriage? May tumutol. Eh dahil kaibigan kita, nakisimpatya ako, kailangan ba ako din sasabihan ako, "Oh, nakikiano ka diyan, nakikisimpatya ka diyan sa mga LGBTQ?" Bakit? Paglabas mo ba ng bahay mo, magpapakasal ka rin ba sa lalaki? Ewan ko ba dito sa ni Tito Mars? Di ba hindi rin naman? Kasi sa katotohanan, yung mga aspin, yan yung mga asong pag-alagala lang, yung mga asong madudumi, yung mga asong pinabayaan, yung mga asong walang vaccine, yung mga asong patapon. Oh, totoo, di ba? Tsaka naniniwala ako na meron at merong dahilan kaya kung bakit hindi sila nagpapapasok ng mga asong walang breed dyan sa restaurant nila. Okay, may dahilan ano yon? Hindi nga masagot ko ano yung dahilan eh. Nag-imbento na nga lang ng dahilan yung kilo, di ba? Yung kilogram. Eh, clearly, hindi yun ang dahilan. Dahil may pinapapasok sila mga Labrador Retrievers eh. Yes! Tama, may dahilan. Ano yun? Ba't hindi nila masabi? Yun kasi ang tanong doon. Ano ba yung official na dahilan? Dahil madudumi, yan ba ang sinabi ng balayda ko? Na madudumi at walang vaccine yung mga yung mga aspin? Yun ba ang sinabi? Or ikaw ang nagsabi niyan? Mismong balayda ko nga, hindi masabi ko ano yung dahilan eh. At tama ka naman doon. Naniniwala ako na may dahilan talaga. Kaya lang, ano yung dahilan? Yun ang problema, hindi masabi yung dahilan. Malay ba natin kung nagkaroon sila ng hindi magandang experience sa mga asong walang breed, sa mga aspin, sino ba posibleng i-complain? Sino ba Discriminatory yun eh, no? Discriminatory talaga yun. Yung malay mo ba't mo isisisi sa iba yun? Kung may experience pala silang ganon before. Di ba? Parang sinabi mo na
na-experience nila na makidnap dito sa Pilipinas, lahat ng Pinoy kidnapper na. Di ba? Payag ka ba nun? Yung halimbawa, di ba, dati, early 2000, sumikat tayo dahil sa Abu Sayyaf, mga terorista. Di ba? So, lahat ng Pinoy, ang tingin sa atin, payag ka ba nun, men? Yung mga Muslim nga, ganun din ang diskriminasyon na nangyari. Di ba? Yung di ba, mga Al-Qaeda, mga Islam, tapos galit sa kanila yung mga ibang taga-US. 'Di ba? Racism 'yun eh. Porkit Islam, iisipin na agad terorista, papayag ka ba nun? Ganun ang mentality mo, min eh. Porkit may experience doon sa isang breed na 'yon, sa isang lahi na 'yon, ganun na lahat. 'Di ba? Posibleng mawala ng trabaho? Sino ba posibleng magkaroon ng problema? Kayo ba? Hindi. Di ba sila? Intindihin ninyo. Kaya kung bakit hindi rin sila nagpapasok ng aspin sa restaurant nila. Paano nga maiintindihan kung hindi nga ini-explain? Paano maiintindihan isang bagay? Di ba, men? Ikaw nga nag-i-explain ka, sure ka ba na yung sinasabi mo na yan? Yan ba yung magiging official na dahilan nila? Na oo, tama si Tito Mars. Kasi kaya hindi namin tinatanggap ang mga aspin yan kasi yung mga mababaho. Yan ang mga, yun ba ang magiging Baka lalong lumubog yung balay dako pag yan yung statement mo ang ginamit nila. Yung iba rin sa inyo maka-comment lang din. Isa katotohanan naman talaga pag lumabas kayo dyan sa bahay ninyo. Paulit-ulit yung paulit-ulit yung... Diring-diring din naman kayo sa mga aspin na nakikita ninyo. Oh, pag na tayo magpaka-plastic, yan yung katotohanan. Kung talagang mahal na mahal, at kung talagang gustong-gusto nyo magkaroon ng asong aspin, bakit hindi kayo lumabas at ampunin yung mga asong pagala-galang nakikita nyo dyan? Yung kainan ho na yan, hindi ho yan putsu-putsu, hindi ho yan karinderya, hindi po yan nakikita sa lansangan, nasa Tagaytay ho yan. Ano in-expect ninyo sa mga tao dyan? Sensitive, syempre, di ba, ayaw sa mga makukulit, ayaw sa mga... Nang troll to, hindi to yung seryoso. Nantotroll to, feeling ko lang. May ingay na mga aso, sa mga tahol na aso, sa mga hindi behave na aso, sa mga asong posibleng mangagat ng tao, di ba? Kaya yung mga taong galit na galit dyan, hindi nyo rin sila masisisi kung bakit ho nila ginawa yan. Kasi malamang sa malamang, nagkaroon na ho sila ng bad encounter. Paulit-ulit yung sinasabi niya, isa lang yung... Bad experience sa mga aspin, sa mga asong walang breed. Let's say ganun sasakyan ko yung argument na ganun. Ang tanong kasi dyan, aso pa rin yan eh. So, ibig mo sabihin, may kaibahan pa yung mentality nung mga imported na aso kaysa sa aspin. Di mas maganda sana, no pets allowed na lang. Kung may karanasan na sila sa ganyan, di ba? No pets allowed na lang sana. Hindi yung may study ka ba? May ipe-present ka ba na study na yung mga aspin ganyan sa tinutukoy mo? Or base lang yan sa naisip mo? 'Di ba? Come on. Kadalasan, yung mga aspin, yung mga asong walang breed na yan yung mga asong madudumi. Pakalat-kalat sa kalsada, kumakain ng mga kung ano-anong mga basura, kumakain ng mga diaper na may mga tae-tae. Diba? Ano sinasabi nyo kailangan ko pang manlait sa social media para lang may mapalamon sa sarili ko? Ako ito, paupo-upo lang, paspin-spin, sinuswerte. Meron ng 99,000. Ako nagpo-promote na ng Anyway, mga kababayan ko, Pero dito sa, dito sa, feeling ko nantotroll lang to. Hindi ito seryoso. Well, kung seryoso siya, alam niya sa sarili niya mali yung sinasabi niya. Diba? Hindi, pero for me, feeling ko nantotroll lang to. Hindi siya seryoso. Hindi niya naman maididepensa yan eh. Pagka, alam mo, nagkaharapan na.
baka durug yan sa mga sa mga animal rights. Kahit mismong balay dako baka i-reject yung sinasabi niya eh. Kahit na pinagtatanggol niya ang balay dako, di ba? Feeling ko hindi yan seryoso. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.